Well, nasa linya natin si Attorney Howard Calleja, convener ng Isang Bayan at spokesperson din po, baka kapuso ng Trillion Peso March. Kailan ba mangyayari ito? November 30, 30. no? Araw ni Oo. Bonifacio. Attorney Howard, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Yes, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Joel and Weng. Yes, Opo. sir. Ano Attorney pinaka-latest? Calleja, ganito lang. Bago ko tanungin yung mga detalye para dun sa malakihang rally na November 30, kayo po ba kasi ang daming pumupuna sa takbo ng investigasyon ngayon ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno, kasama na yung ICI, hindi ba? Kayo po ba, satisfied kayo sa tinatakbo ng investigasyon sa flood control project anomaly? Ganito po yan, Weng. No? Meron po kaming demand for transparency. So parang ang hinihingi namin kailangan yung ICI maging more transparent. Hindi tayo biglang nabibigla o nakikinig lang sa chismis or whatever. Gusto natin na talagang parang yung dati, yung nakita mo yung blue ribbon, yung may blow by blow, nakikita mo lahat yung nangyayari, nakikita mo paano tanongin, nakikita mo paano yung demeanor ng mga testigo, etc. So I think yun muna ang aming hinihingi, kasi nagpalugit nga kami, kung maalala mo yung aming press con noong October 1, tatlo yung hinihingi namin, ikulong, meaning accountability, ibalik, meaning restitution, ibalik yung mga perang kinulundat, ninakaw sa gobyerno, at ipakita, meaning yun nga, yung aming hinihingi ngayon, transparency. At nalalaman natin na siguro mga 1 month plus pa lang si ICI. So, ano naman yan kumbaga, we reserve all our comments, but for now, we are asking that we be more transparent. Kaso naninindigan po ang ICI Ayaw talaga po nila maging parang nasa online. Trial by publicity daw po magiging kasi trial. mangyayari. Correct, oo. Attorney. Siguro, kung nakikinig yung ICI ngayon or may makikinig sa kanila, mas maganda, alam mo, kahit yung US Embassy, pinakinggan na nila, inimbigan na nila doon. Yung, bakit yung mga civil service organization, kaming mga nasa simbahan, civil service organization, baka pwede namang mga isa, dalawa, tatlo sa amin, makapag-dialogo sa kanila nang makita talaga at malaman natin paano, alam mo, may balance kasi yan, may balance yung kanilang confidentiality, sa kanilang secrecy, sa kanilang, kumbaga, due process, vis-a-vis the transparency. Hindi naman pwedeng isang linya lang tayo. Kailangan may balance yan. So I think kailangan may magandang dialogo between the civil service and the ICI. Ang punto parang ganito yung Joel, di ba, Attorney Calleja? Ano ba ang mas matimbang? Yung pangamba ng trial by publicity na sasalangan ng mga taong sinasabing sangkot sa flood control projects anomaly, or yung interes ng taong bayan na makita ang kabuuan ng investigasyon, hindi ba, Attorney? Opo, tama ka dyan, Weng. Ang isang example nga na sinasabi namin, kung maaalala mo, a week or 2 weeks ago, sinabing nagkagulo, nagwala si Secretary Senator Nau Villar, no? Na nung siya daw na imbitahan doon, maraming nangyari, kumbaga, sigawan, etc., etc. So we don't know actually the truth to that. It's all chismis, it's all haka-haka kung saan natin naririnig. Pero siguro, sabi ko nga, kung meron man lang observer doon o merong mga representante, kahit hindi naman kami magtanong, makikinig lang, ng mga 1 or 2, baka malalaman talaga kung ano yung nangyari. At baka pwedeng compromise yun. Talaga yung, pwedeng compromise yun, no? Siyempre, siguro, sabihin ng ICI, hindi lang namin pwede ilathala, pero okay ba kayo na papasukin namin ng isa sa mga representative ninyo para mag-observe at malaman at makita kung ano yung tinatakbo ng investigasyon? Okay kayo doon, Attorney Howard? Sabi ko nga, Joel, magandang lagyan ng balance. Kasi tignan mo ngayon naririnig lang natin yung side nila. Ngayon kung meron tayong observer doon, let's say tayo, Joel or Weng, may representative from the media, for example, may representative from the civil society organization, meron tayong ibang napapakinggan na kung ano yung nangyayari. May ibang point of view na nalalaman doon at nakakapag-report. Hindi yung nanggagaling lang sa atin, hindi natin alam kung yung sinasabi nila sala na or kumbaga filtered na or etc. So, yun nga sabi ko, we understand that they need confidentiality, they need some space to do the proper investigation.
However, there's also a balance between the transparency and accountability being asked and seek by the public. So siguro kailangan ng balanse doon. Paano po, attorney, kung hanggang sa dulo talagang ayaw ng ICI at pinanindigan yung kanilang position, ano ang magiging impact nun doon sa kanilang resulta ng investigasyon? Alam mo, Weng, ngayon, lahat ng institusyon ng gobyerno nagkakaroon ng duda, nagkakaroon ng lamat. Tinayo itong ICI to be, kumbaga, para punan yung gap ng duda, bigyan ng accountability at saka trust yung gobyerno at saka makita yung talagang yung laban nila sa corruption hindi lip service pero talagang action. Pero kung wala tayong makita, so this will also suffer the same fate na baka hindi rin pagkatiwalaan ang resulta ng taong bayan. Okay. Sa November 30, magkakaroon po ng malakihang protesta. Pakibigyan kami ng karagdagang detalye, Attorney Calleja. Joel at Weng, siguro simulan natin sa every Friday natin na tawag dito pag Nonoy's Barrage. Every Friday na yung mga yung meron tayong misa sa EDSA Shrine at marami ng ibang parokya around the Philippines ang sumali dito sa every Friday na 6 o'clock na misa, and then after that magkakalembang tayo, mag-Nonoy's Barrage tayo. At tumawag na rin yung CDCP ng every Sunday rin, tayo nagmimisa tayo every Sunday, na we wear white din tayo. So, tandaan natin every Friday at every Sunday, talagang ipakita natin na kumbaga yung kulay natin, anti-corruption, for accountability, transparency, good governance, magsuot tayo ng puti. That is going to the culmination up to yung mga sinabi mo nga kanina, Weng, November 30, which is yung ating malawakang protesta, yung ating 2 trillion peso march. Naalala mo, September 21, yung una nating ginanap na libo-libo, daan-libo pumunta sa EDSA Shrine at saka sa People Power Monument. Napuno natin yon. So, ngayon, humahanap tayo kung papayagan nila tayo ng mas malaking area sa EDSA, baka hindi lang White Plains Avenue, baka pati EDSA mapunan natin between the shrine and the monument, or baka kung meron pang ibang mas malaking lugar, naghahanap tayo. Plus, ang mas maganda dito, Joel at Weng, hindi lang po ito Metro Manila. Ito po ay simultaneous sa malalaking syudad at probinsya ng ating bayan. Example, Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro. Nagko-coordinate na po tayo sa mga bayan na yan para yung ating protesta sa November 30, hindi lang po metro, pero online din at makikita natin yung ating mga kababayan around the Philippines na sumasama at talagang pinapakita yung kanilang galit sa korupsyon. Okay, isa na lang Attorney Calleja, no? Kasi ang isang bayan, Weng, is a reform movement, no? At isa sa mga tinatrabaho po nila yung pagbabawal po ng political dynasty sa bansa. Di ba, Attorney Howard, kasi ito nakapagpalala sa korupsyon nagkakaroon ng unli corruption because of the political dynasty, di ba? Tama, Joel. Isa yan sa talagang pinaglalaban natin at pinag-aaralan ng isang bayan, isulong ang People's Initiative. Kasi kung inaantay natin, merong mga bills ngayon sa Congress, pero binibigyan natin sila ng up to the end of the year. Pagka talaga hindi umusad yan, magpapausad tayo ng People's Initiative in the hope na magawa natin yan 2026, maboto yan ng 2027, at by 2028, mawala na yung political dynasty na yan. Isa daw po sa mga nagpalala po sa political dynasty yung pong party list system. Ang problema, nagkaroon po ng 2013 decision, ang tawag ko nila ay the Carpio decision tungkol sa political dynasty that paved the way, nagbigay daan para abusuhin itong mga political dynasty na ito, yung sistema. Hindi na lamang po ito na limit sa mga marginalized sector. Wala bang pagtatangka sa inyong grupo na hamunin yung pong Supreme Court decision na yan? Wala bang magsasalang sa inyo ng petisyon? Ano po yan, Joel, no? Yan po hindi political dynasty decision. Yan po party list decision. Yes. Opo. Party list decision. Yan po nakabase sa Constitution dahil ang limit for marginalized for the first 2 or 3 elections under our Constitution. So, hindi naman, kumbaga, it's not because of that decision na nagkaroon ng dynasty.
it is because of that decision na yun nga na-open yung yung Pero lumala po. political, Lumala po ang dynasty dyan, di ba, Attorney party. Howard? Mhm. Yung dynasty is both sa party list and both sa regional or local, yung mga district representatives. So, I think, yun nga, that's why sinusulong namin yung laban sa political dynasty na hindi dapat magkaroon yung mag-asawa, magkapatid, or if pumayag sila up to 4th degree, ibig sabihin magpinsan within the same district, the same congressman, mayor, governor, etc. Or yun na nga, kung yung isa district representative, hindi naman pwede party list representative yung isa. So, I think kaya namin pinag-aaralan at talagang isusulong itong anti-political dynasty na ito. Sabi ko nga, kung hindi mabigyan na ma-address ng Congress within the year, talaga by next year susulong natin yung People's Initiative, meaning amendment of the Constitution via People's Initiative, na talagang ibigay na or ipatupad na itong political dynasty. Okay. Okay. Attorney Howard, thank you. Sir, Salamat. thank you. Magandang umaga Thank you. po. Thank you, Weng at Joel. Mabuhay po kayo. Salamat Good morning, sir. Attorney Howard Calleja, spokesperson, Trillion Peso March. Ang oras natin, 8:30.